Beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mei Chang Amir from Japan, Kapayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ay yung August 17 to August 23, 2025. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso na yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Para sa personal reading, pakicheck na lang sa baba ng video. General reading tayo, Pisces, ha? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo, isipan nyo. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, pero tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa kahit kanino man. Kayo at kayo magdidesisyon. Meron tayong Leo, Libra, Capricorn at Aries. May blockage sa'yo, no? Nagkakaroon ng blockage sa'yo in a situation. Dito ka sa sitwasyon mo na may mga challenge na dumarating into your life, no? Andito rin, may enemies ka rin. May enemies ka. Tao na malapit sa'yo. Ibig sabihin, may tao na malapit sa'yo na hindi naman siguro nagkakatampuhan, galit, malaki man o maliit yan, hindi pagkakaintindihan, ganyan. Ako nakita, maaari makakareceive ka niya na text message or ikaw mag-text. Nagkakaroon ng feeling emotions in a situation. Kung titingnan ko dito, marami kang iniisip, marami kang iniilusyon, marami kang dinidream. Or nandito ka sa sitwasyon mo na sa harap ng mga tao, okay ka, pero deep inside, lonely, kung may sadness, no? Iba sa inyo, may time din na kailangan nyo rin magbawi ng tulog o magtulog-tulog din kayo. Yan, may blockage, there's an obstacle, may mga challenge, at may tao na matigas ang ulo. Pwedeng ikaw o someone na nakakonect sa iyo. May tao na hindi nakikinig or andito rin yung situation na may mga delay. May tao na nagbibigay o naglalagay ng boundaries. Pwedeng ikaw or someone. Yan, nagkakaroon ng limitation in life sa iba sa inyo. May mga situation na you want to structure dun sa bagay o sa sitwasyon na yon. Kaso, hindi siya nagaganap, nadidelay siya or andin yung emotional situation. Yan ang nakikita ko dito. Pero sabi dito kasi may malalaman kang katotohanan or by the summer something happen or sa iba sa inyo siguro by after a month, ganyan, by 1 month, ganyan, or basta may ganun na may malalaman kang katotohanan or magkakaroon ng enlightenment, syempre. Kumaga unti-unti siyang mag-enlighten. Pwedeng ganun sa iba. Yon. May mga documents, papers, ako na nakikita, siguro may mga isusulat ka, may mga kailangan ayusin na o gawin when it comes or speech something. And nakikita ko rin dito ay may kakaroon ng communication. Siyempre, sa taong malapit pa rin sa iyo, siyempre. May mga communication, may mga partnership situation, may tao na makipag-dealing or you deal sa situation or you still pa rin na nakadeal ka sa isang sitwasyon na nagkakaroon ng emotions. Kumbaga, nahandun yung sadness, no? Or nahandun yung sitwasyon din na may mga kontrata, pwede rin na still holding ka in your situation because of the contract. Kahit na nahihirapan ka na, hindi ka na masaya, or any situation. Or maybe may mahahabaan na kontrata, ganyan. Sa iba sa inyo, may mga cycle sa buhay mo na paulit-ulit. Baka sa iba sa inyo may mga new contract. May tao din na dito, no? Nagsisinungaling. Nagkakaroon ka siguro ng reflection from the past situation. Yeah, may mga reflection from the past. Yun din na nakikita ko dito. Para makareceive ka ng yun. News, text message sa iba sa inyo.
Baka you will receive. May tao na gustong mag-promise sa'yo. Ikaw ang magpa-promise o siya ang magpa-promise. Tingnan natin. Energy ni Pisces. Someone want to recover, dito sa sitwasyon mo. Energy niya. Energy mo, you follow your heart in a good way. Ganyan nakikita ko. Maganahan dito ka sa sitwasyon mo na magkakaroon ka ng clarity into your life kung sino yung mga tao na gusto mo makasama, mga tao o sino man siya, mga or siya, isa lang siya halimbawa, na gusto mo makasundo, handoon yung sitwasyon na yun sa nakita ko dito. And also, may mga energy, siguro yes, sabi ko, diba kanya clarity. Yan, may mga clarity situation. And then, may offer may offer din sa'yo. Yan, maaaring may makipag-usap sa'yo related to something creativity, project, creativity, or any situation. Yan, may offer na magdidesisyon ka doon. Kasi nandito rin kasi si partnership. Yan, kung ano mang sitwasyon. Pwede siyang sa love life, pwede siyang sa mga kontrata. Kasi nandito rin si 27. Yun ang nakikita ko. Related sa mga project, creativity, situation. Yun ang nakita ko. Sa ibang message dito, may tao, kasi andito rin si Emperor, o iba nga sa inyo, may taong nalulungkot, may tao na very emotional, someone want a union, gusto ng 10 of Cups, pwedeng family related sa iba, ganyan. Kumbaga dito yung may tao na nagsisisi, nalulungkot, they feel failure, they feeling lost, nagkaroon ng mga disappointment sa iba. May ganun ako nakikita. Someone want ng union or gusto niya ng kausapin ka. Kumbaga may tao dito na mag-apology, or hingi ng tawad sa'yo. Ikaw or siya to. Vice versa. Tingnan natin, anong parating kay Pisces? So, iba dito, try to make it balance. Yung lahat ng aspeto ng buhay. Yan, binabalanse mo, yung energy nyo. Parating kay Pisces. You show me. Ano yung universe? Tapos na to, universe. Oh, hindi pa. Ano pa mangyayari? The 10 and the 10, Okay. Parating sa'yo, may tao dito na they feel stuck, they feel trapped dito sa bagay o sa sitwasyon na to. Pwedeng karelasyon mo siya, pwedeng family member, o pwedeng family mo. Yan. O pwedeng ikaw to, Parating siguro, andito yung sitwasyon na magkakaroon ka ng mga few options. Magkakaroon ka ng self-doubt or magkakaroon ka ng doubt in a situation, kung kanino man yan. May mga situation din na ano tawag ito? May mga cancel and delay situation. Ganyan. Ako na nakikita dito. Siguro may mga ika-cancel ka, may mga i-delay ka muna, ganyan. Sa iba sa inyo, parating, alam mo yung you thinking about the situation na natatakot ka sa magaganap o mangyayari. Ganun. Ang nakikita ko dito. Halimbawa, meron kang didesisyonan o meron kang paplanuhin. Natatakot ka sa magaganap o kalalabasan ng desisyon na yon, if ever. Kaya may mga indecision situation ka dito na yun ang nakikita ko dito. May staying put ka or being held back in a situation. May mga ganun situation. Kaya nandito ka sa 21.
tsaka sa moon. Yun na nakikita ko dito sa'yo. Tingnan natin. May makipag-usap sa'yo lalaki. Lalaki siya. Pwedeng karelasyon mo siya. Pwedeng lalaki siya eh. Family member. Ganyan. Sa iba sa inyo. Pwedeng magulang. Pwedeng kapatid. Yun na nakikita ko. Sa iba sa inyo, siguro, you are connected sa isang tao na iba yung lengguwahe niya. Pwede rin yun. No? Kasi andito si two of, wands. Pwede rin na nasa ibang bansa ka, o kaya may kakausapin ka na isang tao na iba, hindi siya Pilipino, ganyan. Yun na nakikita ko sa'yo. May offer ako nakikita sa'yo, oh. May taong gusto makipag-communicate sa'yo dito. May mag-o-offer to communicate. Tingnan natin dapat iwasan ni Pisces. Ano po dapat iwasan? Dapat iwasan ni Pisces this week. Bakit po? Ano to? Universe. Hi, ano ba yan? Wag yan, kasi ang dami nun. Gusto mo lahat? Basahin ko lahat. Wag naman. Masyadong marami. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung hindi ka mag-focus sa mga manifestation mo. Hindi ka mag-focus sa stability mo, sa trabaho mo, yan. Sa pera mo. Iwasan mo yung mga tao or a situation na makapagbibigay sa'yo ng disappointment. Yan. Iwasan mo yung, syempre, yung umiwas in a situation na hindi mo naman alam ang katotohanan. Or, kasi you need to see the fact din no? In a situation, bago ka mag-decision in life. Yan. Syempre, isipin mo rin, if ever, di ba? May mga ganang sitwasyon. Iwasan mo yung mga tao na mapagnilang, mandaraya, sinungaling, masungit, lalaki man o babae yan, mapag-isip ng masama sa kapwa, or ikaw to ha, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung mga tao na judgmental. Siyempre, ikaw rin, iwasan mo yung mag-judge ng tao, no? Iwasan mo yung mga tao na wala sa katwiran, or yung mga yun nga, sabi ko may pag-judge, diba? Yung mga gagawa ng chismis na hindi totoo. Kumbaga huwag kang maniwala sa chismis na hindi mo pa alam yung katotohanan. Yun na nakita. Kasi you need to see the fact nga, diba? And then, yung mga, ayun nga, tulad ng, yung maki-join sa mga chismis, yan, isawasan mo yun. Yung mainis o mayamot, ganyan. Iwasan mo yung pekein mo yung sarili mo. Minsan tanongin mo rin yung sarili mo, ano ba yung makapagbibigay sa akin ng happiness, joy, and fulfillment in life? Ano ba yung gusto kong i-let go? Ano ba yung gusto kong something, kasi you need to withdraw something into your life, or ano ba yung gusto mong path sa buhay mo? Yun din na nakikita ko dito, no? Kaya no. Isipin mo rin yun. Kasi dito sa sitwasyon mo, may mga point ng buhay mo na you want to let it go, at may mga parating na bagong simula sa'yo. May mga revelation sa iba. May mga revelation, may mga shocking situation na magaganap o mangyayari sa buhay mo. Magkakaroon ng renewal sa'yo. May mga instant opportunity or idea na parating sa'yo. Nakikita ko rin dito, Pisces, pag-uusapan ka raw. And then, may tao na nagmamadali na gusto kang kausapin. They manifesting you. Sa nakikita ko dito, they keep yung feelings niya. Sa iba dito, new love ito. Sa iba dito is, new love. Sa iba dito may mga new project, new opportunity coming sa buhay mo.
may mga ganong sitwasyon, ano? Iba dito, maaring may travel or tatahak ka ng bagong destinations into your life. Congratulations, ano? Sinasabi rin dito na finish the unfinished kung mayroong mga sitwasyon na ganon. You need to be aware din, ano, sa lahat ng aspekto. Maging aware ka sa mga tao na makakausap mo, makakasalamuha mo. Maging aware ka. Aware ka rin sa mga salita mo, syempre. Sa mga, may bullying din ako nakikita, no? Maging aware ka na lang at umiwas ka na lang din. Yung mga dapat mong iwasan. Kamusta po ang love ni Pisces? Tingnan natin ang love mo. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Tandaan mo ha, mayroon tao dito na gagawan ka ng kwento na hindi totoo. Ganyan. Or wag umiwas ka doon sa mga yun. Na hindi, na chismis lang ang nadinig, wag mo na paniwalaan yun. Love kay Pisces. It comes sa love. Ano ba yun? Sa love, maraming klase ang love. Kaibigan, karelasyon, pamilya, kapatid. Kung ano man yan. Okay, when it comes sa love, sa mga nagkahiwala, yes, nagkaroon na paghihiwalay, ano? Sa nakita ko dito, kasi nagkaroon na pagsisinungaling, no? Handoon yung situation na naging disloyal yung isa sa inyo. No pointed name, vice versa. Nagkaroon ng disloyalty, no? Nagkaroon ng mga panglilinglang, pandaraya. Kumbaga, you give your support dun sa situation na yon, sa relasyon na yon, pero siya hindi pala. No, naging arrogante, kumbaga, hindi talaga naging matatag, no? Kumbaga, andun lang din yung situation na, I don't know why, pero nagkaroon ng someone, ano, dito sa relationship na to. Pero, ang nakikita ko dito, still hope, no, pa rin yung isa sa inyo na, magkaroon ng, connection uli kasi na mental trap itong tao na to or ikaw na hando yung sitwasyon na sa kanya is unfinished pa ito. Pero ang nakikita ko dito, if ever na magkakabalikan kayo, dito ha, sa card na nakukuha ko sa card na nakukuha ko lang naman. Kasi you have the devil's side. Kung ano yung cycle nyo noon, yun uli ang magaganap sa inyo noon, ngayon. Kung magkakabalikan kayo ha, sana hindi mo to energy. Kung sa mga single naman dyan, ang nakikita ko sa iyo sa mga single, meron naman very attractive ka naman no? Mag-trust ka lang sa intuition mo kasi ang nakikita ko dito, may mga tao na magiging makasarili or sakim-la. Kumbaga may mga tao na pwedeng gamitin ka lang nila, ganyan. Sa nakikita ko dito, para sa pangkasarilihang, ano ba to? Para sa pang-sarili lang, ganun. Sa nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship, ganun din. Isa sa inyo hindi nagsasabi na totoo. Isa sa inyo, pwedeng mahigpit o naghihigpit, pero hindi kasi very supportive yung isa, no? Ganun ang nakikita ko dito. May pagsisinungaling pero sana wag naman, no? Sana wag naman, pero isa sa inyo is parang nag-iisip to separate. Kasi isa makasarili, sakin, yun nakita ko. Trap ka in a situation. Siguro kasi sinabi sa'yo ng tao na to na ikaw yung gusto niyang pakasalan, ikaw yung gusto niya makasama forever, di ba? Pero ang nakikita ko dito kasi, ikaw, nasa sa'yo to. Hindi naman ako mag-desisyon ng buhay mo pero yun ang nakikita ko dito. Mag-trust ka lang sa intuition mo. Mahal ba ako, ate? Mahal ka ba niya? Pakisagot sa devil's side kung mahal ka niya. Pakisagot sa 3 of Swords kung mahal ka niya. Alam mo na, di ba? Hindi ka niya mahal.
Ayan na, dinari ko na kayo. Masaktan kayo, hindi. Dito sa nakita ko, hindi kanya mahal. Pwedeng hindi kanya mahal o ikaw ang hindi nagmamahal sa kanya. Kumbaga, pwedeng na wala na yung love, ganyan, nag-fade na. Kumbaga, nahandun na lang yung passion to each other, maaring ganun. Okay, isa ba sa inyo, separate, nagkaroon ng separation? Pisces. Ay, anak, dito, ay, dito. Ayan. So, magkakahiwalay dito, gusto niya uli ng connection sa'yo. Okay, dito sa sitwasyon mo, sa nakita ko dito, iba dito single, Kontento ka, Kontento ka kung nasaan ka ngayon. Pero alam mo ba na may taong may interesado sa'yo? Dito sa sitwasyon, may mga exciting situation, ako na nakikita sa iba sa inyo. Yeah, may makakaramdam ka ng excitement this week. And also, may mga tao na magkakaroon kayo ng mga pag-uusap. Dito sa situation, maaring related sa pagkakaperahan, related sa work, related sa money, ganyan. May mga makikipag-collab, may mga makipag-partnership, may mga tao na magsishare ng goals or ikaw ito vice versa. May mga ganun, coordination. May mga aralin din yung iba, no? May nakita akong papers and documents, tulad ng sabi ko kanina, hindi ko alam in what way yun. May mga union, kumbaga may partnership din, Maraming tao sa iba ako nakikita. Hindi ko alam kung nasa maraming tao or place ka dito. Pero bakit ganun may nagsisinungaling? May nagmamatsyag sa'yo. Taong malapit sa'yo or kilala mo na siya. May makikipag-usap sa'yo or ito tao na to, Oo, may makipag-usap sa'yo. Kilala mo siya. Magkakaroon ng sa iba sa inyo magkakaroon ng mga pagkikita within that 3 hours, 3 days, 3 weeks, something. Ako nakikita, nangyari na o mangyari pa lang. Yan, mga kaibigan, mga happy gathering, joy, something creativity rin, ako na nakikita sa'yo. Yan. May mga tao, or ikaw ito, they giving love and support, may mga ganun sitwasyon din. Ako nakikita. Yan, may mga recognition din. Maaring may tao na makaka-recognize sa'yo or mapapasik niya, wow, si Pisces, ang ganda pala ni Pisces, wow, si Pisces, wow, ang bait naman ni Pisces. May mga ganun situation or something recognition na sitwasyon. So, iba sa inyo, you're taking a risk or magte-take a risk ka. So, iba sa inyo yung mga magiging very adventurous kayo this time, ganyan. Sabihin, may mga susubok-subukan kayo ng mga bagay-bagay. Daming iniisip lang. Sabi ka. Dito sa nakikita ko sa'yo dito, may mga point ng buhay mo na nakakaramdam ka ng pagod, no? Napapagod ka na, parang nahandin yung lungkot mo, ganyan. May mga sitwasyon na hindi mo pa kayang i-accept, may mga sitwasyon na gusto mong ayusin, masaayos, kumpunin. May mga sitwasyon, you want to recover, mga ganun sitwasyon. May mga pinag-iisipan ka o pinag-aaralan or nire-research something. Yan ang nakikita ko dito sa'yo. Ang nakikita ko rin dito, may tao dito na in a distance, na nalulungkot siya. Pwedeng ikaw ito no? Or pwedeng siya. Gusto kanya kausapin. Yun na nakikita ko dito. Kasi why? Gusto niya ma-recover itong connection na to. Pwedeng magulang mo, pwedeng karelasyon mo, ganun. Or pwedeng kung sino siya sa buhay mo. Yun. Or maybe this is you, ha? Vice versa tayo. Or pwede rin na dumidistansya ka sa kanya o dumidistansya sa sayo. Yun. Nagkaroon ng may mga feeling rejection, feeling abandoned, parang iniwan sa ere, something.
ako nakikita dito sa situation. Sa iba sa inyo siguro may mga problema kayo when it comes sa financial, o kaya sa trabaho nyo. Minsan siguro sumasakit yung ulo mo. Yan, sa kaiisip ng mga bagay-bagay. Ano sa sitwasyon na yun, andin yung mga sitwasyon na may taong may sakit. Hindi ko alam kung may mga magpapa-doktor, hospital, check-up, may rehabilitation. Ako nakikita? Yun. Marami kasi klase yung rehabilitation, diba? Maraming klase. Iba-ibang klase. Basta there's a rehabilitation. There's a doctor. Ako nakikita dito. Yun na nakikita ko dito. Sa'yo. Baka iba sa inyo masakit yung paa nyo, may taong hindi makalakad, namumulikat, nananakit yung paa, may gout. Ano ba mga sakit sa paa? May mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo. Okay. May ano ka na naman. Alam mo, yung iba sa inyo, you feeling pain, pero nagpapakatatag ka lang. Yun yung nakikita ko sa iyo. Dito sa sitwasyon mo, andito ka sa sitwasyon mo na alam mo yung natatrap ka sa isang sitwasyon dahil pwedeng matagal mo nang iniisip yun or matagal ka na din sa sitwasyon na yun. Yun na nakikita ko dito. May mga problema, no? Ako nakikita. Pwedeng sa family, pwedeng sa trabaho o sa karelasyon. Itong nakikita ko dito. And then, you feeling trapped, stuck in a situation. Kumbaga, may mga frustration din ako nakikita sa'yo dito sa situation mo. May mga unexpected, a flow of emotion coming. Yun na nakikita ko. Mag-ingat na lang din. Sana hindi mo energy. Pero mas maganda kasi yung may warnings para maging positive outcome. Yan, may mga emotional pain, disappointment, pwedeng conflict o hindi lang pagkakaintindihan, malaki o maliit yan. May mga pagkalito situation ako nakikita dito. Maaaring may mga didesisyonan ka. May mga depression, separation happen within the 3 days, 3 weeks, 3 months ago or mangyayari pa lang sa iba. Yan. Pwede rin na within 8, ganyan, 8 symbolize of 8 siya sa iba. Yung iba sa inyo napofocus kayo in a painful situation. Or may tao na napofocus siya at still stuck doon sa painful na sitwasyon na yun. No? Yun na nakita ko. May mga sadness, something trauma, something loss. Ako na nakikita sa'yo. Siguro when it comes to a loss of patient, baka pwede rin yun, no? Yung parang, at tagal-tagal mo na nagtiis at nagtimpe, baka sumabog ka. Pero kabaan mo pa rin, ha? May mga point ng buhay sa iba sa inyo, hindi naman lahat, na parang may pinagtitiisan ka, nagtsatsaga ka, may mga gano'n na. May mga gano'ng sitwasyon. Pinipilit mong maging kalma, pinipilit mong maging okay, maging tahimik, kalmado. Andun yung pagkokontrol ng emotions ng iba, no? Sa nakikita ko dito. Siyempre, yung iba pa rin, ikaw or someone, ito nakikita ko to, merong isang bagay sa buhay mo na you still holding, na hindi mo pa kayang ma-let go this time. Or someone, no? Sa iba dito, siguro yung karelasyon nyo is mas matanda sa inyo, no? Kumbaga, kung sino man itong napuprostrate na ito, yun na nakita ko, may matanda kasi na mas napuprostrate siya in this relationship sa nakikita ko dito, sa connection na ito, no? Yun ang nakikita ko. Or vice versa. May mga kinikim-kim pala kayo talaga. No? Dito sa sitwasyon mo, parang alam mo yung point na may mga gagawin ka na isang sitwasyon na you give an effort and hard work in the situation, pero malungkot ka pa rin. Or nagiging malungkot. Or there's an unhappy situation coming. Sana hindi mangyari. May mga sorrow, self-doubt situation, may mga lack of clarity. Ako nakikita to. May lungkot no? Ako nakikita sa'yo dito. May mga, alam mo yung nagtatrabaho ka, gumagawa mo yung best mo, yung effort mo, pero may nararamdaman kang lungkot. Alam mo yun, may mga ganong point ng buhay mo. Basta malungkot malungkot siya. Malungkot ito yung card na nakuha ko. May mga false impression situation, minsan napanghihinaan ka ng loob, minsan, yung parang you want to be success or you want to be shine for something pero hindi nangyayari, hindi nagaganap. You want to recover pero hindi pa rin, no? Yung mga ganong sitwasyon ako nakikita sa iyo.
dito. May mga lungkot at kawalan ng lakas. Ganyan. Sana i-reverse nyo, no? Pilitin nyo na kontrahin ito para you need to decide. Kasi may mga point ng buhay mo na may didesisyonan ka raw. Huwag ka ma-loss of control. Kumaga, sinasabi rin na huwag mo nang ulitin yung mga bagay na nangyari na in the past. Arigatou naman sa